Sa edad na 91, walang ibang alam isulat si Lola Petra kundi ang kanyang pangalan. Sino po nagturo sa inyo ng pangalan ninyo? Itinutulong mi dahil sa eleksyon. Pero hindi kayo nakakabasa. Hindi ako makabasa. Iglulanti ako, hindi ko naman alam. No read, no write. Pero ang kanyang kaso, falsification of public documents. Ano po ba yung pineke ninyo na dokumento? Meron na mangmumukhang pela na gawa sa hindi peke. Sana sinabi ng ganon. Tinawag ng apo ko, pilmaan na yan. Ganyan ang ginawa nila. Pero hindi ako makabasa. Hindi ako makabasa na kahit lasat na sinulat na nakinilya. So ang alam nyo lang pong basahin ay pangalan ninyo? No, pangalan ko ako na alam ko. Yan, uminikinilya, hindi. Pero yung dokumento, hindi nyo mabasa? Hindi ako mabasa ng dokumento. Mahirap ang buhay sa kulungan, lalong mahirap para sa mga matatanda at may sakit. Mabuti na lang at buhay ang bayanihan sa loob ng kulungan. Linggo-linggo, nag-aambag-ambag sila para sa pagkain at gamot ng mga matatandang bilanggo. Sila rin ang nagkukusang mag-alaga sa mga may sakit at matatanda. As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. It's 5 o'clock in the morning at ang buhay ng mga babae dito sa correctional nagsisimula sa pagdarasal. Magandang umaga po, Dorm 12. Ay, good morning, Lola. 3 araw akong nakipamuhay sa Dorm 12 noon at sa maikling panahon, nalaman kong gaano man kadilim ang kanilang nakaraan, napapalaya ng mga lola ang isa't isa dahil sa kanilang pagtutulungan. Pwedeng English, pwedeng Tagalog. Napalapit ako ng husto sa mga lola ng Dorm 12. Ilang beses akong bumalik sa koreksyonal para maghatid ng kaunting biyaya. Umaasa na sana sa susunod kong pagbisita, marami sa kanila ang malaya na. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.